Nasa 600 bisita ang inaasahang dadalo sa inaugurasyon ni Duterte sa Huwebes. Kabilang dyan ang ilang miyembro ng kanyang pamilya na nasa Maynila na ngayon. Masasaksihan sa inaugurasyon ang ilang mga tradisyon sa pagpapalit ng administrasyon. May report si Marisol Abduraman. Nasa Maynila na ang dating asawa ni President-elect Rodrigo Duterte na si Elizabeth Zimmerman para sa inaugurasyon sa Huwebes. Kasama niya ang pangalan ni si Davao Vice Mayor Paulo Duterte at ang pamilya nito na lumapag sa NAIA Terminal 2 kaninang umaga. We're not that busy. There are so many people who have helped us in the years and they are the ones doing it. So we'll just attend the oath taking, then go back home. Sabi ni Zimmerman, sa tuwing may pagkakataon silang mag-usap ni Digong, lagi raw niya itong pinapaalalahanan na huwag nang magmura. I remind, actually, to stop the cursing. Masaya raw siya ngayon para kay Digong na ngayon nasa rurok ng kanyang political career. Nagpaabot naman siya ng pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta noong panahon ng eleksyon. Thank you for all your support. Daghang kayong salamat sa inyong pagsalig sa amo, especially to the mayor. Pasado 2:00 ng hapon nang dumating din sa Maynila si Davao City Mayor Inday Sara. Mayor Inday, ma'am. Pwede po konting statement lang po, ma'am. Hindi siya nagpaulak ng panayam sa media. 12:00 ng tanghali, Hunyo 30. Masasaksihan ng buong bansa ang pagpapalit ng administrasyon. 10:45 nakatakdang dumating si President-elect Duterte sa Malacanang. Tulad ng tradisyon, sasalubungin siya ng papaalisa si Pangulong Noynoy Aquino. Pipirma si Duterte sa Palace Guest Book bilang huling bisita ni Pangulong Aquino. Susundan ito ng pag-uusap ng dalawa. They will have a one-on-one meeting inside the palace, after which President Aquino will move downstairs to the palace grounds where he will be given departure honors and he will troop the line. Merong honor guard from the AFP. Pagkatapos ng seremonya, ihahatid si Aquino sa kanyang bahay sa Times Street sa Quezon City. Ang pag-alis ni Aquino ang siyang magiging hudyat ng pagtatapos ng kanyang termino. Habang ang pag-akyat naman ni Duterte sa hagdan ng Malacanang ang magiging tanda ng pagsisimula ng kanyang panunungkulan. Nagsimula ang tradisyong ito mula pa kay dating Pangulong Manuel Quezon. Pagdating ni Duterte sa ceremonial hall, patutugtugin ang lupang hinirang. Doon mag-aali ng isang awitin si Freddy Aguilar. Kasunod nito, babasahin ni Senate President Franklin Drilon ang proklamasyon ng pagkakapanalo ni Duterte. Saka manunumpa ang bagong Pangulo kay Supreme Court Associate Justice Bienvenido Reyes. Lalagda si Duterte sa kanyang oath o sinumpa ang tungkulin sa kabibigasin ang kanyang inaugural address. Sa ating kasaysayan, kung maging 5 minutes nga ang speech ni Pangulong Duterte, ito yung isa sa mga pinakaikli. Mas maikli lang nito si Cory sa Club Filipino. 4 minutes yung kay Cory. Pero that was EDSA Revolution. Nagmamamadali sila noon. Sunod namang manunumpa ang mga miyembro ng Duterte Cabinet. Sa Palace Grounds naman isasagawa ang arrival honors at 21-gun salute para sa bagong Pangulo. Pagkatapos ay aakyat muli si Duterte sa palasyo para ipakilala sa mga miyembro ng diplomatic community pangungunahan ng Dean of the Diplomatic Corps na siya ring Apostolic Nuncio o kinatuwa ng Vatican sa bansa ang toast para sa bagong Pangulo. Susundan ito ng simpleng reception alinsunod sa kagustuhan ni Duterte. Pagkatapos ng reception, magpupulong agad ang gabinete ni Duterte. Nasa 600 ang inaasahang bisita sa inauguration na karamihan ay manggagaling sa PICC at isasakay sa bus para hindi makabigat sa traffic. Lahat ho ng mga bisita except doon sa mga miyembro ng Diplomatic Corps, doon ho ang gagawin yung security check ho sa kanila sa PICC. Yung tent ho doon. Isipin nyo ho, ang directive ho kasi ng President-elect let us not create traffic in the vicinity of Malacanang or going to. Marisol Abduraman, GMA News.